Sa gitna ng mga panawagang ibalik sa Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo Duterte na hawak ngayon ng ICC, nangangamba raw si Vice President Sara na baka matulad ang ama sa sinapit ng yumaong senador Ninoy Aquino. Nagkomento rin ang bise sa panawagan ng mga taga-suporta na magbitiw si Pangulong Bongbong Marcos. Mula sa The Hague sa the Netherlands, nakatutok live si Maris Umali. Maris. Vicky, sa pagtitipon nga ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kahapon dito sa The Hague, kasama si Vice President Sara Duterte, lumutang ang mga panawagan sa pagbibitiw ni Pangulong Bongbong Marcos. Yan ang paulit-ulit na sigaw ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang sagot ni Vice President Sara Duterte. Nagsabi niya, hindi ako Marcos resign. Bakit ba kailangan resign? Dahil hindi mo pinapakita sa taong bayan na maayos kang mag-isip at kaya mo ang mamuno. Bring him home! Ayon sa bise, gagawin nila ang lahat ng legal na paraan para maiuwi sa bansa ang ama. Pero nag-aalala raw siya na baka matulad ang ama sa nangyari kay Senador Ninoy Aquino na binaril sa tarmac pagbalik sa Pilipinas noong August 21, 1983. Sabi ko, yung kagustuhan mo na umuwi, yan din yung katapusan ng buhay mo. Magiging Ninoy Aquino Jr. ka. At sinabi niya sa akin, sabi niya, kung ganyan ang kapalaran ko, then so be it. Basta lang mauwi ako sa Pilipinas. Kaya meron man akong worry para sa kanyang safety and security, pero lagi niyang inuulit-ulit talaga, ibalik niyo ako sa Pilipinas. Bring him home! Bring him home! Mensahe ng bise sa mga taga-suporta. Ipaalam sa kanila na mali ang ginawa kay Pangulong Rodrigo Duterte. At paano ba itama yon? Ibalik nyo lang siya sa Pilipinas. Ituloy nyo lang yung kaso, walang problema. Ibalik nyo lang siya. Dati nang iginiit ng Malacanang, PNP at Justice Department na nasa legal ang pag-aresto sa dating Pangulo. Dagdag ng bise, may inihayag daw na pangamba ang dating Pangulo para sa darating na eleksyon. Nag-express din siya ng fears niya, apprehensions niya sa baka merong mangyaring dagdag bawas, yung mga ganon na mga usapan sa eleksyon. Tinanong niya kung papaano siya makakabalik dahil nga meron din siyang eleksyon sa Davao City. Vicky, sa mga sandali nito ay may nakikita ulit tayo ng mga kababayan natin dito sa may detention facility na pumunta para mabisita rin ang dating Pangulo at inaabangan din nila si Vice President Sara Duterte na nung Sabado ay nagsabi na muli siyang bibisita sa kanyang ama ngayong araw. At yan pa rin ang pinakasariwang balita mula pa rin dito sa The Hague, Netherlands. Balik sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Maris Umali. Ayan, okay. Bago natin ituloy yung komento ng ibang mga bugok, ha? Alamin po ba natin ang konteksto nito? Ano po ba yung sinasabi ni Vice President Sara Duterte? Hindi ho niya, kasi alam niyo, hindi ho maintindihan niya ng mga tanga eh. Hindi ko alam pero yung mga tanga hindi ho nila maintindihan. Hindi naman ho kinukumpara ni VP Sara Duterte si Ninoy kay Pangulong Duterte. Alam niyo kung bakit? Unang-una sa lahat, wala namang ginawa si Ninoy bilang isang presidente dahil hindi naman po siya naging presidente. Diba ho? So it's not really worth comparing. Tama kayo, it's not really worth comparing. Ninoy was just a senator. And President Rodrigo Roa Duterte is a president. Una na yun, maling-mali na yung sinasabi ninyong ikinukumpara niya yung kanyang ama kay Ninoy. Pangalawa, we all know that Ninoy was a liberal. And we all know that Ninoy was more on leaning on doon sa side ng mga makakaliwa. Alam naman natin yan eh. Ang leaning ni Ninoy ay left.
At malayo naman si kay Pangulong Duterte dahil si Pangulong Duterte, alam naman natin, isa sa mga advokasya na ginawa ng kanyang gobyerno noon ay labanan ho ang mga rebelding NPA. So malabo na naman din doon. Ano pa? Hindi naman ho si Ninoy masasabi mong merong executive na katangian. Bakit kanyo? Kasi si Ninoy naman, ang talagang matagal niyang ginampanan ay pagiging senator. So more on lawmaking si Ninoy. At si Pangulong Duterte, more on executive. As a matter of fact, nung siya ay nag-congressman, naboborho siya kasi nga gusto niya yung gumagalaw sa ground, namumuno, nag-i-execute na mga dapat i-execute. So ganun ho, ang malabong-malabo ho. So it's not really worth comparing. And besides, di ba? Ang Pangulong Duterte ay talagang tunay na bayani. Ewan ko lang kay Ninoy, hindi ko lang alam. Pero hindi ko masasabing bayani si Ninoy. Ano ba ginawa niya? Na masasabi mong bayani? Yung demokrasya na ganyan-ganyan. Na ano nangyari after demokrasya? Sa totoo lang, baka kasi sinasabi na iba, di ba, dahil nga kay Ninoy, let's give credit na napatalsik daw si Marcos Sr. Hindi ho. Mga kababayan, na nagpatalsik kay Marcos Sr., it's not Ninoy. It's the people. Kaya nga people power, na kayo ng tutsang kalabaw. Although, that death was used by the people. Tandaan niyo nga, baligtad. It's not the death that caused, the death of Ninoy was the cause of the people power. Hindi ho ganoon. Yung death ni Ninoy ang ginamit lamang ng mga tao para ho magkaroon ng pag-aaklas sa gobyerno ni Marcos noon. So ibig sabihin hindi natin masasabing siya talagang dahilan kung bakit meron ng pag-aaklas even before. It was just somehow naging pinaka-trigger. Pero meron na ho talagang pag-aaklas noon. Matindi ng pag-aaklas ng mga tao noon. At kita nyo naman, ano resulta? Kayo na magsabi, anong resulta ng pagpapatalsik kay Marcos? Nabago ba Pilipinas? Hindi ho. Hindi ko sinisiraan yung si Ninoy o kaya yung kanyang asawa. Pero kitang-kita naman po natin mga kababayan, ano nangyari? Nandun pa rin yung mga cronies, nandun pa rin yung mga makakaliwa, na pinalaya pa nga, di ba? Yung criminality, hindi naman nagbago. Kaya nga nagkaroon ng, I think, correct me if I'm wrong, correct me, nagkaroon po ng, I think, 8 na kudita. Bakit? Kasi yung talagang tunay na nakipaglaban nung sa EDSA, yung mga tao at yung sundalong bumaligtad, ang nais nila ay tunay na pagbabago. Ano nangyari nung kay Cory? Walang nagbago. Kahit nga yung vice president niya nag-resign. Bakit to? Nagre-reklamo. Kasi nga, ang nangyari, pinalitan mo lang yung presidente pero same corruption issue, same problem with abuse, same problem, lahat ng same, lahat pala ng mga ginawa ni Marcos noon, same lang nung panahon ni Cory. Kaya nga nagkaroon ng mga kudita. So hindi natin masasabi na it was the Aquino na masasabi mong talagang nagbago ang Pilipinas. Hindi ho totoo yun. That is a lie. That ang ginawa ng propaganda ng mga yelo, yung ang mga Aquino ang naging bayani, hindi ho. Sa katunayan, umabot pa hanggang dun sa kanilang anak, si Pinoy. May bayani ba dun? Wala. Lalo lang bulumubog ang Pilipinas. At na-survive na lang ho yan nung sumunod ho si Pangulong Duterte. Si Pangulong Duterte, diyan talaga nagkaroon ng tunay na revolusyon. Revolusyon sa ano? Sa krimen. Talaga nga naman nagtago na yung mga nawala na yung mga adik, mga drug lords. Sinasabi nga ni natatawa nga ako Sino ba to? Yung nagtatanong si Franz Castro. Tapos tinanong niya si Pangulong Duterte sa sa Senate, sabi niya, ano ba ang masasabi mo na na pinatay mong drug lord? Sino-sino ba? Tapos hindi siya sinasagot ng maayos ni Pangulong Duterte kasi it's a common knowledge. Ang dami pong drug lord na namatay nung panahon ni Pangulong Duterte. As a matter of fact, yung iba nga doon, nanonood pa nga sa MG. Hindi namin alam regular yun na nanonood sa isang comedy bar. Mga regular yan, mga regular mga customer. Pag pumasok ng kunwari, nung bar,
Hindi mo mamamalayang kasi hindi magarbo, walang bodyguard. Wala, as in, hindi siya magarbo, panay lang ang tip niya dun sa mga tao, mga waiter, mga bouncer, tinitipan lang niya ng tinitipan. Tapos yung itsura niya, hindi mukhang yayamanin. Tapos nung naging presidente na si Pangulong Duterte, yun, nakita namin, nahuli yung isa. Yung isa, tigok. Oh. Kasi nga ho, rampant noon before PRRD. And so yun po ay mga, hindi ko na lang sasabihin yung mga pangalan yun po ay mga drug lord. Yun po ay mga bigatin. So hindi ho tama yung sinasabi ng mga iba dyan na walang big time na namatay nung panahon ni Pangulong Duterte. That's not true. Napakarami po. Tapos, talagang yung crime sa Pilipinas noon bumagsak, nawala na yung riding in tandem, yung mga inaagawang bag, inaagawang cellphone nawala, mga snatcher. Kung hindi man nawala totally, nabawasan talaga ng sobra. Talagang matindi. Kasi nga ho, matindi ho ang crackdown sa mga addict. So, nagmahala ng shabu. Bakit? Kasi nga, hindi ho mahirap nang i-travel yung shabu 'di ba? Noong time na yon, talagang mahirap na mahirap. Ano pa? Umasenso, umayos yung EDSA. Huwag niyong kakalimutan yung busway na yan. Isa ho yan sa, alam niyo kung bakit to. Ako noon, talagang araw-araw akong dumadaan sa EDSA. Talagang balagbag po yung mga bus driver na yan, mga walang modo po yan, naayos po yan. Noong panahon na yon, ang dami ring ginawa na mga airport, di ba? Ni-report po yan. Hindi ho nyo may tatanggi yan. Kahit to airport ng mga kalaban sa politika, tulad sa Bicol, yan pa nga isa sa mga unang ginawa Naayos din. Yung laglag bala, nawala din. Yung bukas bagahe, nawala din. Sinibak lahat ng doon. Ang dami, alam mo, hindi ko na maisa-isa ang lahat ng ginawa ni Pangulong Duterte na masasabi natin at matuturing nating talagang tunay na bayani. Di ba ho? Ay kayo, kung may maalala pa kayo, i-comment nyo na rin dyan sa baba. Pero gayon pa man, hindi ito issue ng comparison between between Ninoy and Duterte. Ang sinasabing comparison lamang dito ni BP Sara Duterte ay walang iba yung pag umuwi, maaari siyang patayin. Bakit kanyo? Bakit kanyo? Ito lang kasimple. Tandaan ho natin, may nagsabi nga sa akin na mag-ingat ako. Bakit? Kasi nga daw, yung pamilyang nakaupo ngayon ay may history na tinitegi ang mga kalaban. Okay? Ako, hindi ko naman siyempre makukonfirm yun dahil medyo bata-bata pa po ako nung panahon ni Marcos Sr. Pero yan po ang kinikwento-kwento sa akin. Basta kalaban ni Marcos Sr. noon, talagang medyo tinetegi. Hanggang umabot na nga, hindi ko sinasabing si Marcos Sr. ang tumegi Hindi ko sinasabi yon. Pero ang sinasabi ko lang, basta kalaban noon na nagaganon. Hindi natin alam kung sino yung mayari. Pero ako may idea, malamang may idea kayo. Isulat nyo rin sa baba kung sino yun. Di ba? Balita ko, may estrella yun dito di ba? Talagang medyo matindi ang noon. Mga lahat ng kalaban noon pinakukulong o di kaya tinetegi. Yun po yung sinasabi ni BP Sara today. Yung comparison na yon. Dahil ngayon, ang nakaupo ay isang Marcos. At maaari, ang kalaban ni Marcos o oposisyon ni Marcos ay maaring mategi. Yun yung comparison na yon. Pero wala naman pong direktang sinasabi si BP Sara Duterte na papatayin sila ni Marcos. Wala silang sinasabing ganon. Pero ayon sa kasaysayan, nangyari ho yun nung panahon ni Marcos Sr. Dito nga ako nagtataka Yung mga tatanga-tangang dilaw at tatanga-tangang mga kakampuet, di ba? Hindi ko nila maintindihan yung logic na yun. Hindi ko nga maintindihan kung nakalimutan na nila yung dating sigaw nila na Marcos pasista, Marcos diktador, mamamatay. Dati yan na sigaw nila Tapos ngayon, para bagang kinakampihan pa si Marcos na tipong hindi naman mangyayari yan. Yun po ang punto doon. Hindi yung comparison with with Ninoy. Nagkataon lang, Ninoy is the opposition. Now, definitely, the opposition is the Dutertes. Yun ang ibig sabihin nun. It's not the person, it's the opposition.
So ibig sabihin, pag opposition ka, nung panahon ni Marcos Sr., natetegi. Kaya ngayon, posible, panahon uli ng kanyang anak, ay yung mga opposition mategi. Naintindihan natin, di ba? Kasi minsan gumamit din kayo ng utak eh. Ang hirap kasi sa mga pinklawan at saka yung mga commentator na lalong-lalo na yung nandun sa Malacanang, medyo yung kanyang brain medyo naiwan sa pagbablog eh. Hindi na umasenso eh. Hindi mo maintindihan na yun po ang pinupunto doon. It's not comparing Ninoy and Duterte. It's just para bagang hindi comparison eh. Parang pagkapareho na sitwasyon. Noon, ang sitwasyon noon, tandaan ninyo, si Ninoy, bilang isang oposisyon, dinala, di ba ayaw din niyang pumunta sa Amerika noon. Gusto niyang umuwi dito, pinagbabawalan din siya. Ayaw niyang umuwi. Gusto niya umuwi, ayaw ng mga kamag-anak niya, ayaw ng mga kaalyado niya na umuwi dito. Pero nagpilit si Ninoy. Yun naman din, ngayon din, si Pangulong Duterte, pinagbabawalan din siya ng mga tao na dito ka na lang, huwag ka nang umalis dito. Kung magkaroon man ng house arrest, dito ka na lang, huwag ka na umuwi kasi iba na ang atmosphere sa Pilipinas pagdating sa oposisyon. Talagang wala ako sinasabi si Marcos ang gumagawa nito, hindi ko sinasabi si BBM. Pero lahat ng nagiging oposisyon binabala sa kanyon, 'di ba? Ika nga talagang lahat po ay gustong mawala, from Pastor Kibuloy, SMNI, Duterte, 'di ba? O ano pa? Sino pa? Lahat ng mga kaalyado kinakasuhan, yung Cebu Mayor, 'di ba? Mga kinakasuhan no. Sino pa ang mga vloggers basta opposition kailangan matanggal sa Pilipinas. Ganun ang ginagawa ng gobyernong ito, which is same po noong nangyari sa Marcos Sr. Yun po ibig sabihin. Kaya please lang, yung mga nagre-react na tatanga-tanga dyan, wag naman tanga, minsan mag-isip din, minsan gumamit din ng alam mo yun ng utak, di ba? Tama ba ako? Ito, Maris? Ikaw ba si Maris? Na pumunta para mabisita rin ang dating Pangulo at inaabangan din nila si Vice President Sara Duterte na nung Sabado ay nagsabi na muli siyang bibisita sa kanyang ama ngayong araw. At yan pa rin ang pinakasariwang balita mula pa rin dito sa The Hague, Netherlands. Balik sa iyo, Vicky. Maraming salamat. Siguro diyan sa siguro diyan malamig po siguro diyan. Mantakin mo kung matutulog ka diyan sa The Hague. Malamig po diyan kaya kailangan mo lagyan ng banig, di ba? Anong dahig banig? Dahig yung higaan sa hig. Yan sa hig. May malamig diyan. Gumamit ka ng comforter para hindi ka malamigan sa sahig. Humiga ka ba naman sa sahig? Dali. Parang huwag mo na ulitin yan, ha? Salamat sa iyo, Mariz Umali.